Hello, mic sound check. Alis bang pagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang maulap-ulap na Sunday morning. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan. Ang biyaya na tayo ay may lakas at kalayaan na tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Just yesterday, I was watching yung nangyayaring gulo sa Myanmar. Yung civil war na nangyayari doon. Napakagulo, maraming namamatay araw-araw. Salamat sa Diyos sa ating kalagayan. Yes, malayo sa pagiging perpekto, pero nasa mas mabuti, di hamak na mabuting kalagayan po tayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And we are very excited. This morning, magsisimula ho tayo ng bagong series ng Sunday School and will be taught by one of our preachers o nangangaral dito sa church, one of our ministers. At wala akong iba kung hindi si Brother Darren. And I've announced last Sunday na ang sisimulan ho ay ang series about LGBT. Pero hindi ho muna yun, magkakaroon siya ng two-part series about a very, very important subject. At nawa ho ay ibigay natin ang ating buong pakinig dahil yun ay patungkol sa pakikinig. Amen? So tayo ho'y magsimula sa pamamagitan ng pag-awit. Tayo ho'y magstay yung lahat at tawagin natin ang ating tagapanguna. Let's all stand up, please. Magandang umaga po sa ating lahat. Dakila po ang Panginoon dahil nakarating po tayo dito ng ligtas. At sabay-sabay po tayong mawit sa Panginoon. Nawitin po natin, ligtas ng pag-ibig.
pasakop ka, pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalulong. Itinas pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalulong. Itinas. Magsipon na po lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Maaring kayo po ay naninibago sa tagapagturo natin ngayon sa ating Sunday School. Tulad po na nabanggit kanina ni Brother Paul, ay bagamat alam ko po na excited ang bawat isa sa atin doon sa lesson patungkol sa issue ng LGBT or ng homosexuality, ay minarapat ko po na daanan muna natin panandalian itong topic na pag-aaralan po natin ngayong umagang ito, dahil kamakailan lamang ay pinag-aralan natin kung paano mag-aral ng salita ng Diyos. At ang sumunod doon ay yung 5 solas, and I think magiging beneficial din para sa atin itong short lesson na ito na pag-aaralan natin before tayong magtungo doon sa pag-aaral natin sa issue ng homosexuality or ng LGBT. Buksan ko lamang po yung ating lesson. Bago tayo tumungo sa ating pag-aaral, tayo muna ay humingi ng paggabay at patnubay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na ngayong umaga kami po'y buhay, kami malakas, kami malusog, at kami narito sa iyong bahay-sambahan. We thank you, Lord, sa pagkakataon na muli kami narito upang sambahin ka. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po'y humihingi ng paggabay at patnubay sa iyo sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami na sa aming pag-aaral, ikaw ang mangusap po sa aming mga puso, at nawa gamitin mo ang lesson na ito upang lalo kaming himukin na maglaan ng aming atensyon higit sa lahat sa pag-aaral at pangangaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tulad po na nakikita ninyo sa ating screen, ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito, maging sa next Sunday, sa ating Sunday School, ay walang iba kundi ang expository listening. Maaari na lahat tayo ay familiar doon sa term na expository preaching, which is yung klase ng pangangaral, klase ng preaching na siya pong ini-exercise ng mga mangaral dito po sa lugar ng JCBC. Naalala ko, kamakailan lamang napanood ko ang isa sa mga lolo ko, si Steve Lawson, sa isang question and answer ng G3 conference. Ang sabi ni Lawson, I hope ay basa po, kung masyadong maliit ang font, babaguhin ko na lamang sa next slide. Ang sabi ni Lawson, it is not just what we say, but how we say it. It is not just what we preach,
but how we preach it, that's important to the Lord. So hindi lamang po, ang sabi ni Lawson, hindi lamang yung mga bagay na sinasabi natin, hindi lamang yung mga bagay na ipinapangaral sa pulpito ang mahalaga, kundi maging yung paraan, yung kaparaanan kung paano ipinapahayag ang salita ng Diyos. Napakahalaga nito. Ito yung bagay na importante. Ibig sabihin, hindi lamang basta bira ng bira, hindi lamang basta mangharal. Merong tamang paraan kung paano dapat ipinapangaral ang salita ng Diyos. And actually, I remember, meron pong isang tanong pa doon na yun nga lang, yun kasi yung point, kung napanood nyo na, yun na yung point na dumating bigla si Paul Washer dahil na-late siya. May tanong kung saan sabi sa kanya na, why do you think expository preaching is the best kind or style of preaching? Ang sabi ni Lawson, actually, expository preaching is not the best, but it is the only way of preaching that is acceptable to the Lord. So napakahalaga ng klase ng pangangaral na ito, which is what we call expository preaching. From the term itself, expository. Ngunit ang tanong, una sa lahat, what is expository preaching? Before tayong magtungo doon sa expository listening, i-define muna natin ano nga ba yung expository preaching. Una sa lahat, ang sabi rito, and this is the most basic na definition ng expository preaching. Expository preaching is the most faithful, at kung susundan ko yung sinabi ni Lawson, it is the only faithful and biblical way of proclaiming God's word. Ito lamang, ito yung pinakatapat at ito yung pinakabiblikal na paraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ang sabi niya, it embodies all what the scriptures require in preaching, which is the presentation of the text, exposition of the text, and the application based on the text. Big sabihin, kung nakikita nyo po, kung sinusundan ninyo yung kaparaanan ng pangangaral namin dito sa pulpito ni Brother Paul, ang palaging ginagawa namin ay nag-i-stay kami doon sa text. At kumbaga sa isang sponge pinipiga namin ng madiin yung nilalaman ng sponge para lumabas, magmula sa salita ng Diyos, yung nais ng Diyos na matutunan natin magmula doon sa kanyang mga salita. At yung tatlong bagay nga dyan, ang sabi dyan, yung presentation of the text, paano ba ipinresent yung salita ng Diyos doon sa teksto? Paano ba ito i-communicate nung nagsusulat? Halimbawa na lamang si Apostol Pablo, paano niya i-communicate yung salita ng Diyos? May magkakaibang estilo po iyan. Merong ibang estilo, si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, si Apostol Juan. Kung paano ipinresent ang text, yung exposition, yung bawat salita ng Diyos na naroroon. Remember, doon po sa pag-aaral natin ng how to study the Word of God. Diyan sa salita ng Diyos, minsan makakakita tayo ng mga figures of speech. Mga bagay na maaaring yun na yung word na nakasulat pero meron pang ibig sabihin. Paano ito ginamit ng salita ng Diyos? And of course, the application based on the text. Paano natin ito maia-apply sa ating buhay? Paano natin maisasabuhay ang salita ng Diyos? So just from the text, pinag-aaralan natin, ipinapangaral natin kung ano yung nilalaman. Ano yung gusto talagang sabihin ng salita ng Diyos patungkol doon sa talata. At kung mapapansin ninyo, as much as possible, we stay in the text. But of course, hindi po ibig sabihin nun ay hindi tayo kukuha ng mga supporting verses sa ilang mga talata sa salita ng Diyos. Pero minamarapat natin na naroon lamang tayo sa ating talata, at yun ang ating ipinapahayag.
na salita ng Diyos. And actually, ang expository preaching ay isang bagay na paraan na inahayag din naman ng salita ng Diyos. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse number 13, ang sabi ng salita ng Diyos, "Till I come, give attendance to reading," which is, yun po yung presentation of the text. Not only that, to exhortation, yung application of the text, paano ito may a-apply sa buhay ng mga mananampalataya sa iglesia? Paano ito may a-apply sa buhay nating mga mananampalataya? And of course, to doctrine, the explanation of the text. Paano ipinaliwanag itong salita ng Diyos? So, ibig sabihin, this expository preaching is from the scriptures. Galing ito sa salita ng Diyos. Mismong ang Diyos ang nagpahayag ng kaparaanan na ito. Kaya nga dapat ang isang mangaral, whether dito sa JCBC or nasa labas man ng iglesyang ito, ay dapat nag-aim, nagsusumikap ng ganitong kaparaanan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Expository preaching. Dahil sa pamamagitan lamang ng expository preaching, talaga natin makikita at lalong mananamnam ang salita ng Diyos. Dahil maiiwasan dito yung mga danger na lumabas yung mga gusto lamang sabihin ng preacher. Maiiwasan dito yung danger na lumabas yung mga gusto lamang patamaan ng mga ngaral. Actually, maaari pwede namin gawin na isipin sino ba yung may problema rito sa simbahan, sino ba yung merong dapat itama. Yun nga ang tutukuyin ko, yun nga ang ipipreach ko sa Sunday. Yun ang problema kapag hindi natin sinunod itong expository style of preaching. Napakaraming danger doon sa kabila. Pero ito ang iniiwasan ng expository preaching and even yung series, kung napapansin ninyo, ng pag-aaral ng salita ng Diyos. We stay doon sa Book of Romans, we stay doon sa Book of Acts. Pag nag-aral ng Hebrews, doon lamang tayo para nakikita natin yung flow ng text. May iwasan yung maraming mga dangers sa pangangaral ng salita ng Diyos. Na minsan biruan nga namin ni Brother Paul, katulad nung kahapon pag-uusap natin na may mga pastor na pinag-iisipan kung paano i-guilt trip ang kanilang mga mananampalataya sa iglesia. Dahil merong purpose. Meron silang layunin. And so, itong bagay na ito, yung ganoong kasalanan ay maiiwasan dito sa ganitong kaparaanan ng pag-aaral o pangangaral ng salita ng Diyos. And if I may add, doon sa sinabi ni Lawson kanina, asan na yun? Ito yung sinabi ni Lawson kanina na it is not just what we say but how we say it. It is not just what we preach but how to preach it or how we preach it that's important to the Lord. If I may add, doon sa sinabi niya, it is not just what kind of preaching we listen to, but how we listen to it. It is not just what kind of preaching we listen to, but how we listen to it. Maaari na sa inyong mga tahanan nakikinig kayo ng iba't ibang mga sermons online. Maaari na nakikinig kayo ng iba't ibang mga pangangaral sa YouTube, sa Facebook, ng ibang mga faithful preachers din naman. Maaari na theological din naman yung mga preachings na napapakinggan natin. Pero hindi lamang doon sa ganda ng pangangaral na napapakinggan natin ang mahalaga, kundi maging kung paano natin ito pinakikinggan. Dahil maaaring napakaganda nga ng mensahe, ng pangangaral na pinakikinggan natin, ngunit na mali yung kaparaanan ng ating pakikinig. Sayang. Sayang.
Di ba, i-translate natin, halimbawa na lamang sa mga magulang na naririto, kay gaano kaganda yung inyong pangangaral o sermon din naman sa inyong mga anak, kay gaano kaganda yung gusto ninyong sabihin sa kanila. Pag hindi sila tunay nakikinig, ang kanilang dalawang tainga at kanilang mga puso, baliwala. Baliwala. Ganon din naman sa pangangaral ng salita ng Diyos. Merong katanggap-tanggap na paraan sa Panginoon kung paano tayo dapat makinig sa salita ng Diyos. Ito po yung magiging mensahe o magiging punto ng ating pag-aaral dito sa topic na ito na expository listening. While the preachers that we listen to strive to faithfully exposit the word in their sermons, we, the listeners, should also strive to be faithful listeners of the sermon that's being preached. Habang ang mga mangangaral ay nagsusumikap na i-exposit, na ilabas yung mahalaga, yung magagandang mga salita ng Diyos. Habang ang mga mangangaral ay nagsusumikap na pag-aralan at maipangaral ito na naiintindihan ng iglesia. Gayon din naman po tayong bilang mga tagapakinig na tayo'y dapat nagsusumikap din na maging tapat sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Gusto ko pong makita natin dito that this is a teamwork. This is a teamwork. Hindi lamang tayo narito para maupo, makinig, tapos yun na. This is a teamwork. And actually, the best word, this is a hard work. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi lamang maupo riyan. It is a hard work. Pinagsusumikapan ito. Hindi ito madaling bagay lamang. Pinagsusumikapan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tingnan po natin, the church has the right. The church has the right to expect prepared preachers preaching prepared sermons in the pulpit. Ito'y karapatan ng iglesia na asahan ang mga mangangaral na tumatayo dito na dapat ay preparado ang kanilang mga pangangaral. Ito po'y karapatan ng iglesia na asahan nyo sa aming mga mangangaral na dapat pinaghandaan namin, na dapat pinagtuunan namin ng panahon, pinagtuunan namin ng lakas, ng isip, ng oras ang ipinapangaral namin. At sabi ng pangalawa, the church has the right to expect preachers to come here who are themselves spiritually prepared and who have done the hard work of preparing sermons. And again, ito'y karapatan ng iglesia na asahan sa aming mga mangaral na dapat pinaghandaan, pinaglaanan ng panahon, ng oras, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, and that we are spiritually prepared bago pa kami tumayo rito sa pulpito. Ito'y karapatan. Ito'y bagay na inaasahan. Alam namin na inaasahan ng iglesia mula sa aming mga mangaral. But the question is, what about our responsibility as listeners? Is it all just about our rights? Ano naman, kung meron tayong mga bagay na dapat inaasahan natin sa nangangaral sa likod ng pulpito, ano naman yung responsibilidad natin bilang mga tagapakinig? Hindi lamang tayo dapat puro rights, hindi lamang puro mga expectations natin. Ito yung karapatan ko, ito yung karapatan ko. Ang tanong, ano naman yung responsibilidad mo? Ano yung responsibilidad natin bilang mga tagapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos? Our goal for studying this lesson is for us to be expository listeners of the preaching of God's Word. Ang goal po natin as a church, ang mangangaral is preaching, expository preaching. At ang mga mananampalataya ng iglesia ay maging expository listeners ng pangangaral ng salita ng Diyos.
This is our goal sa pag-aaral natin ng lesson na ito. So tumungo po tayo dun sa ating lesson. What is expository listening? Ano nga ba ang expository listening? Expository listening is an act. It is an act. Nilagay ko po talaga yung word na yan dahil gusto ko po napuntuhin na meron tayong ginagawa habang tayo'y nakikinig. It is an act of faithfully and actively listening to a preaching of God's Word while having our minds focused and our hearts spiritually receptive. Ang expository listening, ang paraan kung paano dapat tayo nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang mga isip natin ay dapat focus doon sa pangangaral ng salita ng Diyos, and that our hearts are spiritually receptive. Ibig sabihin, dapat handa ka, prepared ka na makinig ng salita ng Diyos. And by the word prepared, which later on pag-aaralan po natin, ibig sabihin pinaghahandaan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, bago ka pa lamang magtungo rito, makinig ng salita ng Diyos, preparado na, handa na ang puso mo, spiritually receptive na ang puso mo na makinig ng salita ng Diyos. Pinaghahandaan. Pinaghahandaan. Ngunit mayroong problema. The problem is, most Christians have never been taught how to listen to an expository sermon. Ito ang problema. Maraming mga mananampalataya, maraming mga Kristiyano, ang hindi talaga naturuan, hindi talaga natutunan kung paano nga ba tayo makikinig sa expository sermon. Madalas natin napapakinggan, paano natin pag-aralan ng salita ng Diyos, paano ang pangangaral ng salita ng Diyos, pero bihira nating marinig, paano ba dapat tayong makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos? And this is the problem. Sabi ko nga, example ko kanina, alimbawa na lamang sa isang magulang at sa kanyang anak, pinapangaralan natin ang ating mga anak kung paano mga gagawin nila, pero maaaring nami-miss natin kung paano silang makinig. Ng puso at tenga nila ay bukas sa pakikinig sa ating mga pangangaral sa kanila. Sabi rito, listening to a sermon, like reading or like preparing a sermon, is a skill. It is something that can be learned. Ito po yung pag-asa natin. It is a skill and it is something that can be learned. Bagamat maaari marami sa atin hindi pa natututunan, hindi aral o hindi alam paano ba ako makikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. But here's the hope. It is a skill that can be learned. Maaari itong matutunan. Pwede natin itong matutunan. And by the term skill, ibig sabihin, it is something na wala agad sa atin. Actually, kahit nga, katulad na lamang nun, walang bata na ipinanganak na gusto niya nang makinig. It is a skill na dapat, na pwede, at dapat matutunan ng mga mananampalataya sa pangangaral ng salita ng Diyos. And by the term skill, ibig sabihin, it is something na dapat ay inaayos, pinagaganda pang lalo yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo dapat maging complacent. Na bagamat maaari, marami na tayong mga alam na theology, marami na tayong napapakinggan na salita ng Diyos, tingin natin, okay na yun. Hindi po. It is a skill na dapat ay mas pinagaganda pa, mas inaayos pa itong skill na ito ng pakikinig ng salita ng Diyos. And by the term itself, listening, may pagkakaiba yung listening and hearing. May pagkakaiba yung nakikinig at yung naririnig lamang.
May pagkakaiba na tunay kang nakikinig sa salita ng Diyos na ipinapangaral kaysa narito ka, oo, narito tayo, nakaupo tayo, naririnig natin ang pangangaral at ang lahat ng ito'y dumadaan lamang sa ating tainga. Yes, narito tayo, gumagana ang ating pakikinig, gumagana ang ating tenga, pero hindi tunay tayong nakikinig. Mayroong pagkakaiba. May pagkakaiba ang listening and hearing, ang nakikinig at ang naririnig lamang ang pangangaral. Why? Because listening is more than just hearing the words. Ang tunay na pakikinig ay hindi lamang yung naririnig mo yung mga salita, naririnig mo yung mga yung mga text na binabanggit, yung mga verses na binabasa, naririnig mo maaari yung theology. But it is more than just hearing the words. It involves processing. It involves meditating. Pinoproseso. Habang nakikinig ka, pinoproseso mo, minemeditate mo yung salita ng Diyos na ipinapangaral. Ibig sabihin, hindi mo lamang hinahayaan, hindi mo sinasayang yung mga salitang naririnig mo. You process it. Kumbaga, hindi mo lamang nilunok, nginunguya mo para lalo mong malasahan yung linamnam. Di ba mas lalo mong ma-appreciate ang sarap ng luto. Hindi kapag nilunok mo lang ito agad, kundi kapag ninuya mo ito. And that's the way kung paano dapat tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ipinoproseso mo ito sa iyong isip, sa iyong puso. Nginunguya mo yung mga salita ng Diyos na ipinapangaral sa likod ng pulpito. It involves processing, meditating, and not only that, questioning and criticizing what is being heard. Meron din po kayong role, meron tayong role bilang mga tagapakinig. Hinahayaan natin while we process the Word of God ng mga questions, ano nang mangyayari next doon sa text na yon? Maaaring isa yon sa mga questions, lalo sa series natin. Ano kayang next? Bakit kaya nangyari yung ganito? And even yung criticizing, talaga bang nasa salita ng Diyos ang ipinapangaral doon sa pulpito? Dapat active ang ating isip while we listen to the Word of God. Ibig sabihin, tumatakbo ang isip natin, nag-iisip, nagtatanong. Teka, i-check ko nga sa salita ng Diyos, ito nga ba talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi kasi ni brother ganito, sabi ni brother ganyan, tignan ko nga sa salita ng Diyos, ito ba talaga? Meron tayong role bilang mga tagapakinig. Again, hindi lamang ang tainga ang gumagana sa atin habang tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos. Gumagana maging ang ating mga isip while we process the Word of God. We question and we criticize the sermon that's being preached. So the question is, what is our goal of listening to a sermon? Ano ba yung goal natin? Ano ba yung layunin natin ng ating pakikinig? Bakit ba tayo naririto? Bakit ba kayo uma-attend? Ba't ba tayo uma-attend linggo-linggo, umaga, hapon, nakikinig ng sermon? Ano ba yung goal? Ano ba yung reason? Bakit ba tayo narito? Bakit ka mag-i-spend ng oras, magpiprepare, tapos babiyahe, patungo rito sa iglesia, mauupo, makikinig? What is our goal? Before we go sagutin itong tanong na ito, the question we need to ask ourselves, what makes a sermon great? Nakapakinig ka ng isang sermon, napakaganda. Ang ganda ng sermon. Actually, yung nakaraang youth con, kung narito yung ilan sa atin, nakapakinig kayo ng preaching, napakaganda ng mga salita ng Diyos na ipinahayag. Sobrang laking blessing. Sa akin personally, nung mga salita ng Diyos na ipinangaral nung araw na yun. Kaya nga sabi ko nga doon sa GC, isa sa mga bagay na pinangahinayangan ko ay hindi na i-record. Yung pangangaral, yung preaching, sayang.
Pero napakaganda at napakalaking blessing. So what makes a sermon great? Paano mo ba nasasabi? Ano yung pamantayan mo? Paano mo nasasabi na yung preaching na ito, ang ganda eh. Ang ganda ng preaching. Paano mo ba nasasabi? Una, yung length ng sermon. Ang haba kasi ng preaching eh. Talagang ang daming nasabi. O di kaya, ang ikli kasi, kaya talagang blessed na blessed ako eh. Ang aga na tapos ng service eh. Yung personality ng preacher, aba may dating yung preacher na, yung mahangaral na tumayo sa harap eh, ang pogi eh. Dahil lang ba doon? Is it because we learned a new Bible trivia? Dahil marami kang mga bagong nalaman, ang pinakamahabang pangalan pala sa Bible ay ganito. Dahil lang ba doon sa mga bagong natutunan nating mga Bible trivia? It is because of emotional experience. Naiyak kasi ako doon sa preaching. Natuwa kasi ako eh. Ang dami kasi ng joke eh. Kaya nung minsan example nga ni Brother Paul, ano naalala mo doon sa preaching? Yung puro yung jokes lang ang naalala. Is it just because the emotional experience na dahil nadala yung emosyon mo, natuwa ka ng masyado, natawa ka ng masyado, o di kaya naiyak ka doon sa preaching? Or dahil attention catching yung sermon, talagang kuwang-kuha nung mahangaral ni brother ganito yung attention ko mula umpisa hanggang dulo. Yun lamang ba? Yun lamang ba yung pamantayan natin para masabi natin ang isang pangangaral ay napakaganda, ang ganda ng preaching? The goal of listening to a sermon is not to be entertained. Hindi para ma-entertain ka, hindi para matuwa ka, hindi para yung emosyon mo ay magtatatalon sa tuwa. The goal of listening to a sermon is not to be amazed with new Bible trivias. Ang galing! The goal of listening to a sermon is not to experience a range of emotions. Hindi ito yung goal ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Hindi lamang ito. Hindi ko sinasabing masama yung mga yan. Pero kung yan lamang ang pamantayan natin, yan lamang ang gusto mo, kaya ka nakikinig ng salita ng Diyos, kapatid. Hindi yan ang kaparaanan. The goal of listening to a sermon is to have our minds transformed by the word, that such our lives would be changed more into the image of Christ by the power of the word of God applied by the Spirit of God. Ito ang goal natin ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag binabago ang goal natin, ang nais natin, baguhin ng Diyos ang buhay natin. Ang goal natin, i-transform ng Panginoon yung buhay natin, na tayo'y maging ayon sa wangis ng Panginoong Hesukristo. Hindi lamang na dahil nagtatalon ang ating emosyon, kundi dahil dapat nasasabi natin ang isang pangangaral ay maganda, ang isang pangangaral ay pagpapala dahil ito'y nagbuhat sa atin ng pagbabago ng ating buhay. It should be our goal. Yun dapat ang goal nating mga mananampalataya sa ating pakikinig. Sabi nga ng James chapter 1 verse number 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, tayo'y dapat maging tagagawa. Dapat na isa sa buhay ang salita ng Diyos. It is expected of us bilang mga tagapakinig na dapat ang mga salita ng Diyos ng ating pinakikinggan ay ipinapamuhay natin. Merong aplikasyon, merong paggawa sa ating mga buhay. We should not be hearers only, but doers of the word. Sabi ng Romans chapter 12 verse number 2, do not be conformed to this world, but be transformed
by the renewal of your mind, that by testing, but by proving, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ang ganda na naging punto rito ni Brother Dominic Era last time sa youth conference, the word be transformed ay nasa passive voice. Ibig sabihin, yung transformation, yung pagbabago ng isang mananampalataya ay hindi siya ang gumagawa, kundi merong gumagawa nito sa kanya. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa ng pagbabago na ito sa ating mga mananampalataya. Ang Diyos ang nagbubuhat ng transformation sa atin. Be transformed. Of course, ito'y command sa atin. Ito'y command sa atin to be transformed. Pero, paalala sa ating patuloy, hindi ikaw ang magbabago sa sarili mo. Kundi sabi nga ng definition kanina doon sa dulo, applied by the Spirit of God. It is applied by the Spirit of God. Ang banal na Spirito ang kumikilos para may apply itong pagbabago, itong transformation na ito sa atin. So ibig sabihin, while we listen to the Word of God, we should ask the Lord, na nawa, Lord, Panginoon, kumilos nawa ang banal na Espiritu sa akin para magbago ang aking buhay, magbago ang aking isip, magbago ang aking puso. Ibig sabihin, habang nakikinig tayo rin ay nananalangin. Tayo rin ay humihingi ng habag sa Panginoon. O Diyos, baguhin mo ang aking buhay sa pamamagitan ng mga pangangaral na aking napapakinggan. Meron tayong ginagampanan habang tayo nakaupo't nakikinig. At isa na dyan ay yung pananalangin. Therefore, listening to an expository sermon is a serious business. Ito'y serious business. Ibig sabihin, ito'y dapat paglaanan ng panahon, paglaanan ng atensyon, paglaanan ng oras. We should strive to be faithful listeners of the Word. Dapat tayo'y nagsusumikap na maging tapat na mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Again, the word na ginamit ko doon, pinagsusumikapan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Nilalabanan ng anumang atensyon na maaaring gumugulo sa isip mo. Maraming mga problema, maaaring mga stresses sa buhay, maraming mga worries na bumabagabag sa isip mo. Pero pinagsusumikapan, nilalabanan mo yung anumang mga atensyon dahil gusto mong i-focus ang iyong atensyon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pinagsusumikapan. And so, here are 3 sermon listening skills na pag-aaralan natin for this part ng lesson na ito. Merong 3 listening skills na dapat meron tayo o ginagawa natin habang tayo'y nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Una is to listen actively. The first skill na dapat nating matutunan is to listen actively. And again, merong pagkakaiba, just like the word hearing and listening, merong pagkakaiba ang isang active listener at isang passive listener. Halimbawa na lamang po sa pagmamaneho, whether sasakyan o 4 wheels or 2 wheels, 1 wheel, may nagdadrive ba dito ng 1 wheel, Kapag ikaw ay nagmamaneho, ang isang active na driver at hindi passive lamang na driver ay nagmamaneho na open ang kanyang isip, ang kanyang mata sa lahat ng detalye sa kanyang paligid. Dahil maaari ka magmaneho na ang tingin mo lang diretso sa kalsada. Pero ang isang active na driver ay nakatingin hindi lamang doon sa nakikita niya sa harapan, kundi yung mga nakikita niya sa kanyang gilid, maging sa likod. Ibig sabihin, open ka na baka mamaya biglang meron tumawid. Lalo may nakita ka doon pa lang sa malayo o
kumbaga sa malayo pa lamang bilang isang active driver, nakikita mo na sa malayo pa lamang yung maaari mong pagdaanan. Nakikita mo na doon merong lubak, merong humps o merong bata na pwedeng bigla na lamang na tumawid, nagmiminor ka na. Ibig sabihin, hindi ka ramang nakatingin sa kung anong nariyan sa kalsadang diretsyo o anong malapit. Just like a passive driver. Ang isang active listener ng pangangaral ng salita ng Diyos, the point is, ibig sabihin, open tayo sa bawat detalye na ipinapangaral ng salita ng Diyos dito sa pulpito. Ibig sabihin, talagang pinakikinggan mo ang bawat detalye. Hindi mo lamang naririnig yung mga theology, hindi mo lamang naririnig yung mga verses na binabanggit, pero bukas ang ating tainga, ang ating mga isip sa bawat mga detalye ng salita ng Diyos. And that's the way kung paano tayo mag-o-open ng questions, paano tayong mag-criticize, the word is magiging critical sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. There is a difference between active listening and passive listening. Ang sabi nga ni Tim Challies, sabi niya, while the pastor preaches, we are to be attending to the word. Habang nangangaral ang isang mangaral dito sa pulpito, we should be attending to the word. Dapat binibigyan natin ng atensyon yung salita ng Diyos. And mga kapatid, ang ipinapangaral sa pulpito ay hindi salita ng mangaral. Ito'y salita ng Diyos. Big sabihin, kung merong napakahalaga na dapat pagtuunan mo ng pansin sa mga oras na ipinapangaral ang salita ng Diyos, ay hindi yung mga bagay na bumabagabag sa isip mo, kundi ang salita ng Diyos na ipinapangaral dito. Because it is the word of God that's being preached. Salita ng Diyos ang pinapangaral. While the pastor preaches, we are to be attending to the word, actively seeking to listen. Actively seeking to listen. Ibig sabihin talagang ibinibigay mo ang atensyon mo na makinig. Binubuksan mo talaga ang tenga mo na makinig. To understand, na maunawaan yung sinasabi ng mangaral. Pinagsusumikapan mo, bagamat hindi natin sinasabi na ang lahat ng yan maiintindihan natin sa isang pangaral lang. Pero merong pagsusumikap na maintindihan ano ba yung sinasabi ng mangaral na ito. To discern and to apply. Paano ko ito maisa sa buhay? Paano ko ito maya-apply sa aking buhay? Expository preaching. Take note, expository preaching demands expository listening. Again, it is the right of the church na i-expect sa aming mga mangangaral na pinaghandaan namin ang aming pangangaral. But the expository preaching also demands. Ito'y nag-e-expect din sa ating mga tagapakinig na tayo dapat ay expository listeners din naman ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, this is a two-way. May expectation ang mga tagapakinig sa mga ngaral. At ang mangangaral o ang pangangaral ay meron din namang expectation sa mga tagapakinig. Expository preaching demands expository listening. Again, ang mangangaral ay dapat preparado, dapat handa sa kanyang pangangaral. Pero dapat din, ang isang tagapakinig, tayong mga tagapakinig ay handa rin sa ating pakikinig. Handa ang ating isip, handa ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Why? Because we cannot benefit from any sermon if we are not actively listening to it. We cannot benefit from any sermon kung hindi ka actively nakikinig ng salita ng Diyos.
Ibig kong sabihin, baliwala. Sayang. Yes, narinig mo. Yes, narito ka. Yes, nakaupo ka dyan. Pero if you are not actively listening to the preaching of God's Word, sayang. Mababaliwala. Mababaliwala. Yung naririnig mo. Sayang yung mga narinig mong salita ng Diyos. Sayang yung dumaan. Sabihin ko na, sayang maging yung preparation mo ng pagpunta rito sa simbahan. Sayang na gumising ka ng umaga, sayang na naghanda ka ng maraming mga bagay, sayang na bumiyahe ka ng malayo, patungo rito, tas pagdating mo rito, mauupo ka na naririnig mo lamang, everything is passing by. We cannot benefit from any sermon, kahit gaano pa yung kaganda, kahit sino pang tumayo dito, kahit sino pang theologian, ang matinding theologian ang tumayo dito. Kapag hindi tayo active listener ng salita ng Diyos, we cannot benefit any from it. Sayang ang lahat ng ito. Baliwala. Baliwala. We cannot benefit from any sermon if we are not actively listening to it. Sabi nga ni Lance Quinn sa kanyang foreword sa book na Expository Listening, and actually, ito ang maire-recommend ko na book. Kung magkaroon kayo ng panahon na mag-check ng mga books, this is a very good book, Expository Listening na book para na mapag-aralan natin. Sabi niya, merely hearing a sermon is easy. Madali lang eh. Merely hearing a sermon is easy. Madali lang na marinig, madali lang na nahariyan, madali lang na nandyan, nakikinig ka, nakaupo tayo, naririnig mo yung pangangaral. Madali lang yun. It requires a properly functioning auditory system. Ibig niya sabihin, dapat lang gumagana yung tenga mo. Yun lang. Ganun lang yung kadali. Ganun lang kadali. But it's essentially a passive exercise. It is passive. Passing lamang. Passing lamang. Actively listening to the preaching of God's Word requires mental alertness. Mental alertness. Focus attention and spiritually receptive heart. Dapat mentally alert ang ating mga isip, focused yung ating attention sa pangangaral, and spiritually receptive ang ating mga puso. Sabihin, lahat ng yan ay gumagana bilang active listeners of the Word of God. Ibig sabihin, habang yes, tayo'y nakaupo, tayo'y nariyan, nakikinig, pero meron tayong ginagawa. Hindi tayo idle. Meron tayong ginagampanan habang tayo'y nakikinig. Pangalawang bagay, bibilisan ko na po unti-unti para matapos natin itong part na ito. Pangalawang skill is to listen critically. Listen critically. To be a good sermon listener means being engaged. Hindi ko sinasabi na bigla kang magtataas ng kamay habang nangangaral, ano? At magtatanong o di kaya meron kang violent reaction sa pangangaral. Pero ibig ko sabihin dyan, being engaged means asking good questions. Ibig sabihin, hinahayaan mo ang isip mo na maglaro sa maraming mga tanong, sa ilang mga tanong. Pero syempre, kasama sa kanina nga, sinasabi natin, focus attention, baka naman puro tanong na lamang ang umikot sa ating isip. Yun ang magandang pag-ingatan natin. Pero ang ibig kong sabihin, we are being critical. Tama ba yung sinasabi ni brother ganito? Tama ba yung ipinapangaral? Teka, parang iba yung sinabi ng salita ng Diyos. I-check ko nga sa ganito. Wala pong masama sa ganoon. Actually, we do appreciate na kung lalapitan nyo kami, tapos tatanungin nyo kami, brother, hindi ito yung nabasa ko sa ganito ha. Mas ma-appreciate po namin yun. Mas ma-appreciate po namin kung lalapitan nyo kami. Dahil alam namin na nakikinig nga talaga tayo sa salita ng Diyos. That's, of course, isa lamang yon sa mga kaparaanan for us to know. At sabi rito, part of being a good listener is not just asking questions, but questioning the sermon itself. Yung bang pangangaral ay ayon sa salita ng Diyos.
Did the pastor or preacher prove his proposition? Actually, kung napapansin nyo po sa pangangaral namin ni Brother Paul, meron kaming binabanggit sa una na message or yung point, yung punto. Dahil sa isang expository preaching, meron lamang main point. Meron lamang isang main proposition. At yun yung pinakatutumbukin. Sa haba ng mga sinabi namin, meron lamang isang main point. Meron lamang isang proposition. Minsan, malinaw naming binabanggit, pero may mga pagkakataon na kailangan mong unti-unting intindihin, ayun pala yung pinakapunto ng pangangaral. At makukuha mo lamang yun kapag actively nakikinig ka ng salita ng Diyos. Did what is said really come from the text of the Bible? Ibig sabihin po mga kapatid ganito, hindi po masama, hindi po kasalanan na magtanong sa inyong isip, ito bang naririnig namin ngayon ay salita ng Diyos? Dahil siguro naman, hindi masamang magtanong kung yung kinakain mo masustansya ba? Right? Hindi masamang isipin, ito bang kinakain ko ngayon ano ba to? Yung mga ricados ba nito? Ganito ba to? Healthy ba to? Hindi masamang isipin, junk food lang tong kinakain ko eh. Hindi masama na magtanong, hindi kasalanan na magtanong. Sa isip natin, ito bang pangangaral na pinakikinggan ko ngayon? Ito ba'y para sa ikalulusog ng aking spiritual na buhay? Ito ba'y galing mismo sa salita ng Diyos? Remember, isa sa magagandang examples dito ay walang iba kundi yung Berean believers. Yung mga Kristiyano doon sa Berea, sa Acts chapter 17, sabi sa verses 10 to 11, the brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. Pinapunta doon si Pablo, maging si Silas. And when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Nagpunta doon sila sa synagogue. And we know, sa pag-aaral natin sa Book of Acts, dito nangangaral ng salita ng Diyos during their time. Now, these Jews, itong mga Hudyo na ito, sa Berea, were more noble than those in Thessalonica. Sila'y mas noble, sila'y mas higit na dakila dun sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Bakit daw? Why? Because when they received the word with all eagerness, examining the scriptures daily if these things were so. They were examining. Ibig sabihin, tine-check nila, ito bang ibinapangaral, ito bang pangangaral na naririnig namin, talaga bang galing ito sa salita ng Diyos? And dahil inopen namin ito, ay gusto ko pong malaman natin na hindi po namin pinipigilan ang sino man na nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos na magtanong sa pangangaral ng salita ng Diyos. Just like the Berean believers who were examining the scriptures daily to see if these things were so. But take note of this thing. The Pharisees listened to Jesus to find fault, while the Bereans listened to the apostles to check that what they were preaching was in accordance with the Word of God. Mayroong dalawang klase ng pagiging critical, ng pagtatanong patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. Una, yung katulad ng mga Pariseo. The Pharisaical questioning. Na yes, nakikinig sila actively, maaari, nakikinig sila, naririnig nila yung mga sinasabi, pangangaral ng Panginoong Jesucristo, at mayroong pagtatanong sa kanilang isip, but they were only listening to find fault. Nakikinig lamang sila para maghanap ng mali. Nakikinig lamang sila para maghanap ng tanong, at yung tanong na yon ay para ikabutas, ika-destroy nung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi ganun ang ginawa ng Berean believers. They were listening to the apostles to check ito bang pangangaral na ito ay base talaga sa salita ng Diyos. Sabi ni David Murray
sa kanyang article na Marks of a Healthy Church, this is part of the activity of the hearers. Ito'y parte ng responsibilidad natin bilang mga tagapakinig. It is not just to sit there and suck it all up. Hindi lamang para maupo tayo dyan at tanggapin mo lahat, lunukin mo lahat. Hindi po ganoon. No, this is a fallible man who makes a mistake. Yung tumatayo ritong mahangaral ay isang tao rin naman na nagkakamali. Nagkakamali rin po kami. Hindi po palaging sa lahat ng panahon ay tama ang sinasabi namin. May mga pagkakataon na maling salita ang nagagamit namin. O maaaring maling exposition ng salita ng Diyos. We are fallible men who makes mistake. And you have to check this preaching with the Word of God rather than just swallow it whole. Dapat tinitignan natin, sinisiyasat natin ang pangangaral ng salita ng Diyos kaysa basta lunukin mo lang. Hindi po ganoon ang goal namin bilang mga mangangaral na basta lunukin nyo lamang ang aming ipinapangaral. Kundi i-process ito to meditate upon it. You have to be a discerning listener, separating the false from the truth if necessary. Dapat matutunan natin bilang mga tagapakinig, bilang mga mananampalataya to discern ano ba yung katotohanan, ano ba yung hindi. Ano ba yung tama, ano ba yung mali. We should be discerning listeners. At ang pangatlo and last is to listen preparedly. Makinig ng merong paghahanda. Ang sabi ni Charles Spurgeon, we are told, men ought not to preach without preparation. Ang isang mangaral hindi dapat mangaral ng walang preparasyon, ng walang paghahanda. Granted, but we add, men ought not to hear without preparation. Ang mga tao ay dapat makinig din naman ng merong paghahanda. Merong preparasyon. Which do you think? Sabi niya, ang ganda ng kanyang tanong dito. Which do you think needs the most preparation? The sower or the ground? Yung nagtatanim o yung pinagtatamnan? Ano ba ang mas pinaghahandaan? Ang sabi ni Charles Spurgeon. Yung nagtatanim o yung pinagtatamnan? Sabi niya pagpapatuloy, I would have the sower come with the clean hands. Yung nagtatanim, dapat malinis ang kamay, but I would have the ground well plowed and harrowed, well turned over, and the clouds broken before the seed comes in. Ibig sabihin, ang punto rito ni Charles Spurgeon, kung titignan mong maigi, mas pinaghahandaan yung lupang pinagtatamnan. Ibig sabihin, dapat tayong mga tagapakinig ay mas lalong dapat nating pinaghahandaan ng pakikinig natin. Ibig sabihin, part ito, bago ka pa lamang magtungo rito sa iglesia, sa ating bahay, sambahan, handa na ang ating puso na makinig. Una, be personally ready. Be personally ready. The fundamental perspective of the listener should be to recognize themselves as the intended recipient of the message. Ito ang palagi, ang sinasabi namin palagi, bilang mga tagapakinig ng salita ng Diyos, ang naririnig mong salita ay para sa iyo. Gawin mong itong personal. Kaya nga, tayo ay sumisigaw ng amen, sumisigaw ng amen sa pangangaral. Hindi dahil meron kang pinatatamaang iba, kundi sa iyo. Dapat make it personal. Hindi ka mumunguya ng salita ng Diyos para sa iba. Gugustuhin ba na nanginginuya niya, ikaw ang lulunok? Pasensya na mo, kadiri lang yung example, ano? Yung nilunok mo, ikaw, yung nginuya mo, ikaw din ang dapat na lumunok. Make it personal. Yung salita ng Diyos na naririnig mo, akin to. Akin to. Lord, gamitin mo itong naririnig ko para baguhin mo ako, hindi baguhin si ano. Make it personal. You are the intended recipient of the message. Tayo ang intended recipient
ng salita ng Diyos na ipinapangaral. The focus of the listener should not dwell on evaluating the preacher's performance. Hindi dahil ang galing ni pastor. Meron pa, dahil umakyat ng pulpito. Kung nakita ninyo, kailan lang, no? Tumapak sa pulpito. Naku, talaga grabe yun, no? Kumbaga, ay kung ano-anong mga circus ang ginagawa. Hindi yung performance, hindi yung cleverness, o yung galing. Ang galing, ang talino ng pagkakagawa niya doon ng mga play on words. Hindi yun. Yung sermon structure. Instead, the primary concern should be engaging with the message. To engage with the message. Ibig sabihin, you let yourself na mag-isip, you let yourself na magtanong, na maging kritikal sa naririnig mong pangangaral ng salita ng Diyos. The listener's purpose is not to appreciate or critique a piece of oratorical art. Hindi lamang ito parang oratorical art na parang pagalingan lamang o sining lamang ng pagsasalita. Hindi po. Rather, it is to receive a personal message from the representative of God. It is a personal message. Ito'y personal na mensahe para sa akin. Para sa akin to. Salita ng Diyos ito para sa akin. Pangangaral ng Diyos ito para sa akin. Ito'y paalala ng Diyos para sa akin. Ang gusto ng Diyos ay magbago ako, ang buhay ko sa pamamagitan ng salita niya. Make it a personal thing. Pangalawa, be physically ready. Be physically ready. Hindi lamang yung tayo ay personally ready, kundi tayo ay physically ready. Maintaining a good physical condition is fundamental element for effective listening. Why? People do not listen well when they are tired, sleepy, or hungry. Hindi po tayo makakapakinig ng maayos kapag tayo'y pagod, pag tayo'y inaantok, pag tayo'y gutom. Hindi gumagana ng maayos ang ating isip pag walang laman ng tiyan. Hindi gumagana ng maayos ang ating isip kapag walang laman ng isip. ang isip dahil ikaw ay inaanto o lutang. Our minds can easily drift to other things when we are not physically ready to listen to the preaching. That is the truth. Hindi natin yan maikakaila. Madaling lumipad ang ating isip. Ano kayang kakainin ko mamaya? Ano kayang orderin ko? Ano kayang luluto ko? Gusto ko nang matulog. Dapat pala kinain ko na yung spaghetti kanina. Our minds can easily drift to other things kapag hindi physically ready ang ating katawan. Mga kapatid, gusto ko pong makita natin, hindi lamang yung tainga natin ang pinagagana, kundi maging ating buong katawan. At ang sabi dyan ng huli, the way we spend our Saturday evening and Sunday morning matters to our role as listeners of the preaching. Kung paano mo in-spend ang Sabado ng gabi mo, kung paano mo in-spend ang linggo mo ng umaga bago ka magtungo sa church, it matters. It matters. Pero mo, kung nagpuyat ka ng buong Sabado ng gabi, madaling araw ka na natulog, mga ginawa mo lamang ay kung ano-anong mga bagay, do you think physically ready ka para makinig ng salita ng Diyos pag upo mo rito? No. Kung paano mo in-spend maging yung linggo mo ng umaga? Ibig sabihin, part na doon, kahit pa paano, siguro, paghahanda natin physically, pagiging physically prepared, kumain ka. Para hindi gutom ang isip mo, ang tiyan mo. Salamat na lang sa Panginoon, meron tayong breakfast na fellowship, para handa rin tayo physically. I think isa yon sa mga reasons kung bakit meron tayong breakfast fellowship. Para physically ready ang ating katawan to listen. Remember, ang mga mananampalataya, ang mga disipulo noon, ang Panginoong Jesucristo bago siya maipako sa krus. Ito yung nangyari. Nanalangin ng Panginoong Jesucristo. And sabi ng Matthew 26 verses 40 to 45, and he came to the disciples, nanalangin ng Panginoong Jesucristo, pagtungo niya doon sa mga disipulo niya, found them sleeping. Sila'y natutulog. Samantalang ang sabi ng Panginoon sa kanila, watch and pray.
Magbantay kayo dyan at manalangin. Pero nanalangin ng Panginoong Kristo, pagbalik niya sa kanyang mga disipulo, sila'y natutulog. And he said to Peter, so could you not watch with me 1 hour? Hindi mo man lang ba kayang magstay kahit isang oras? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. And again, for the second time, umalis ang Panginoon. He went away and prayed, my Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. Umalis ulit ang Panginoon na nalangin. At nung bumalik siya, and again, he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. Ang bigat ng kanilang mga mata, antok na antok sila. So leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. Then he came to the disciples and said to them, sleep and take your rest later on. Mamaya na kayo matulog. Mamaya na kayo magpahinga. This is the time to watch and pray. See, the hour is at hand and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Siguro po, kuha nyo na yung punto ko, mga kapatid. Ang oras ng pangangaral ng salita ng Diyos is the time to watch and listen sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tulad ng tanong ng Panginoong Kristo sa kanyang mga disipulo, could you not watch for at least 1 hour? Wala pa nga atang 1 oras yung pangangaral. Hindi mo ba kaya na labanan? Na pagsumikapan na makikinig ako sa salita ng Diyos ngayon. Dapat kong ituon ang aking atensyon dito sa ipinapangaral na ito. Could you not watch for 1 hour? Yan ang tanong ng Panginoong Kristo. At yun din ang challenge at tanong ng Panginoon sa atin habang ipinapangaral dito sa pulpito ang salita ng Diyos. And of course, be prayerfully ready. Be prayerfully ready. Pray for the preacher as he communicates God's message. And pray for the ability to comprehend what God is communicating. Mga kapatid, kailangan po namin ng panalangin ninyo. Bilang mga mangaral na tumatayo sa pulpito, kailangan namin ng panalangin ninyo habang kami nangangaral. And not only that, kailangan nyo rin po ng panalangin habang kayo'y nakikinig. We should pray for the ability to comprehend. Lord, tulungan mo po ako na maintindihan ang mga salita mong ipinapangaral. Help me to comprehend. To receive the message from God's messenger with greatest benefit, believers must pray for the preacher's ability to impart it. Again, kailangan namin ng panalangin, ng tulong ninyo sa panalangin, at kailangan ng bawat isa sa atin ng panalangin na, Lord, kausapin mo ko, turuan mo ko, tulungan mo ko na maunawaan ng iyong mga salita. Tulad yan ng panalangin at awit ng psalmist sa Psalm 119 verses 17 to 18, deal bountifully with your servant that I may live and keep your word. Lord, kumilos ka sa aking buhay na ang iyong mga salita ay maipamuhay ko. Open my eyes, buksan mo ang mata ko, buksan mo ang aking mga puso, buksan mo ang aking mga tainga sa pakikinig ng salita ng Diyos, that I may behold wondrous things out of your law. Para makita ko ang ganda ng iyong mga salita. Again, ito yung ating message, babalikan natin, but I added a point dun sa una. Expository listening is a hard work. It is a hard work. Ito'y bagay na pinagsusumikapan. While the preachers that we listen to strive to faithfully exposit the word in their sermons, we should also strive to be faithful listeners of the sermon that's being preached. That's being preached. Yun lamang po, ito yung magiging next topic natin dun sa second part nitong lesson na ito, which is our roles, yung role natin before the sermon, bago yung sermon, during the sermon, and after the sermon. Ito po yung titignan natin sa susunod nating pagtatalakay nitong topic na ito. Sa sandaling panahon, ay meron po ba na mga tanong? For the last few minutes, meron po bang questions?
Sound. May text po from Brother Boy. Ang sabi po ay ito. Some claim to do expository preaching, but actually manipulating the use of verses to deceive the listeners, imposing their own will and not God's on members, taking advantage of them even financially. Minsan maganda at impressive ang preaching, kaya natatanggap ng mga listeners kahit manipulative at mali pala ang ang message and doctrinally. Paano ang dapat gawin? Ayun. Thank you po. Thank you po sa question. Tulad po ng nasabi ko kanina, isa po sa benefits ng expository preaching ay maiiwasan yung mga dangers na ito. Na tulad nung nabanggit ni Brother Boy, I believe, si Brother Boy sa kanyang tanong, na hindi po natin i-invalidate na totoo po, may mga mangangaral na tumatayo sa pulpito na ginagamit nila ang pangangaral to manipulate people. Isa na dyan yung pang-guilt trip. No? At isa na dyan, meron kasi silang gustong tumbukin na punto. Meron silang gustong patamaan. Pero actually, isa po ito, even ako, nauunawaan ko ito dahil ginagawa namin ni Brother Paul itong expository preaching, even yung series ng preaching, ay naiiwasan namin itong mas maiiwasan yung mga dangers na ito na manipulahin yung mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi kumbaga guilt trip kasi talaga dahil word of God yung ginamit 'Di ba? Pero kung dahil meron lamang kayong sinusundan na salita ng Diyos and as much as possible, ine-expose ninyo yung galing lamang sa salita ng Diyos. Kung meron mang, actually isa ito sa mga magiging punto natin next week, kung meron mang tamaan sa atin, sabihin ko na yung word, meron mang tamaan sa atin dun sa salita ng Diyos na ginamit for that specific preaching, dahil expository ito, dahil series ito, mga kapatid, ito'y providensya ng Diyos. Maaring hindi ito sinadya yung mahangaral dahil ito'y part talaga ng exposition ng salita ng Diyos. Again, hindi ko po ina-invalidate na mayroong ganitong mga tao na nangangaral, pero ang ibig ko pong sabihin na iiwasan ito sa pamamagitan ng expository preaching. Maari ang ginagawa nila ay nagtatago lamang. May mga mangangaral na nagtatago doon sa so-called expository preaching, pero hindi naman talaga iyon ang kanilang ginagawa. Dahil merong tamang paraan ng expository preaching. That is why yun po ang ginagawa namin dito ni Brother Paul para maiwasan yung mga bagay na ito na mamanipula ang mga mananampalataya sa iglesia, i-guilt trip kayo, Sa totoo lang, sabi nga ng usapan namin ni Brother Paul, madali ang guilt trip, Madali. Kung talagang gusto lang namin, madali mang guilt trip, ang daming mga proof text na pwedeng gamitin. Puro proof texting lang ang gagamitin namin. Madali yun. Pero mahirap yung totoong expository preaching. So I would say, kung meron man na ganong mga ngaral na gumagawa, nagtatago doon sa expository preaching, at puro ganon ang kanyang ginagawa, I would say na hindi totoo. Hindi yun ang tamang paraan na expository preaching na kanyang ginagawa. I think yun na, gando na lamang po. Dahil for the sake of time, tayo na po ay manalangin. Let's pray. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. We thank you, O Lord, sa iyong habag, sa iyong biyaya po sa amin na siyang nagligtas. We pray, Lord, sa pagpapatuloy ng aming araw ng pagsamba. Nawa, Panginoon, patuloy mong ihanda ang aming mga puso sa aming pagsamba. At higit sa lahat, ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga tainga. Ihanda mo, Panginoon, ang aming katawan, ang aming mga sarili, nang sa gayon, sa aming pag-upo, sa aming pakikinig ng pangangaral ng iyong mga salita, ay maging handa. Maging handa ang aming mga puso na tanggapin ang iyong mga salita na ipinapangaral sa likod ng pulpitong ito. At higit sa lahat, ay makapagbigay po kami ng kalwalatian sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Maraming pong salamat.
Meron po tayong ilang minutes po.